Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, Mahal na Jesus. Sa iyong matamis at banal na presensya. Maraming salamat sa paglaisyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Salamat sa mga laking matatapas sa bibigay, pag-aaral salita, mahal na Pinoy ko magpala. Sa galaki lang ako magawa, masalamat ko sa inyo. Sa nang dalangin na aming ginagala, mahal na Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Sa sinasaway lahat ng kaaway, I binding of Satan in the name of Jesus. Timo sa milipanda, sa pursuing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor and to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Will Israel Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, visitors. Nabati rin na beloved in-laws, beloved Mr. Pogs, beloved Mama Esther and Company. Magandang hapon po sa inyo. At sa ating mga webcast viewers, ating binabati, sa ating mga busy, sa ating ginigiliw na mga kapatiran. And bago ang lahat, gusto kong batiin ang Happy Father's Day ating ginagalang Mahal na Pastor. Palapakan natin Mahal na Panginoon. Amen? As ating beloved Minister Fogs, lahat po ng mga apo nating mahal na magulang sa Mahal na Panginoon, mga father, mga in-laws na mga father, sa aking mga in-laws din, mga anak ko na mga father na rin, mga beloved preachers, beloved workers, lahat ng mga fathers sa ating ginigilaw, mga kapatiran. Happy Father's Day. Palakpakan natin malapay na ako. Amen? Praise the Lord. Kindly read on Psalms chapter 81, verse 10. Mga awit 81, Gs. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Bukhin mong maluwang ang iyong bibig at aking pupunuin. Amen. What is your life? That is our topic for today. What is your life? Ano baga ang iyong buhay? Ninyo, yung nangyari doon sa India. The India Airlines na nag-crash. More or less 300 people died. 242 yung mga passenger ay nawala ng buhay na mahal. At isa lang yung nakaligtas. So, then yung binagsakan ay eskwelahan yata yon. Siguro mga 49 people dead. Kapakita lamang na ang buhay natin is, our life is so fragile. Maikli lamang ang buhay ng tao. Amen? So nakakalungkot yung nangyari dahil sa Biblia, pag ang pangalan ng isang tao di nakasulat sa aklat ng buhay, diretso na sa hell. And we know for a fact that there's only one way
to heaven. There's only one way that the names of man be written in the book of life, to believe the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen? Yun lamang ang paraan para ang tao may sulat ang pangalan sa aklatang buhay kung maniniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. And sabi nga sa Santiago 4:14, ang ating buhay katulad lamang ng isang hamog. Di ba? Katulad lamang isang anino. Kaya yung nangyari na aksidente is a reminder sa ating lahat, lalo na sa mga unbeliever, na temporary ang buhay ng isang tao. Anytime, pwedeng mawala. Amen ba? Inamahal? Pwedeng mawala. Dira mo, yung mga nangyari doon, nakakalungkot. Yung iba, marami mga pangarap, mag-aaral doon sa London. Di ba? Iba, titira na doon. Ang dami ng pangarap. Pero, hindi nila akalain na ganun pala mayayari. So, ganun ang buhay. James chapter 4, verse 14, kindly read. Santiago 4:14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na nasa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkadakay napapawi. Amen? Rise and praise the Lord. Kayo nga hindi nakakaalam na mayayari bukas. So, nobody knows his tomorrow. What we know is today. Ngayon lamang yung ating alam, bukas hindi na nating alam. Yes, sinabi naman ng sulatan, kayo nga hindi nakakaalam ng mayayari bukas, ano nga ang iyong buhay. Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Ikinumpara ang buhay natin katulad ng isang singaw na lumilitaw sandali, pagdakay, mapapawi. Yun po ikinumpara ang ating buhay. Kaya, hindi tayo dapat mabalisa sa nangyayari sa ating buhay. Ating ipagkatiwala sa mahal na Panginoon ang ating mga buhay. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Pinagpala tayo dahil dito may kasiguruduhan ang ating buhay. We have our assurance of life and eternal life. Pinagpala tayo na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo dapat malungkot, dapat tayo maging masaya. At tayo dapat maglingkod ng totoo. Sundin ang kalooban ng Panginoon dahil pag nawala ating buhay dito, papalitan niya ng totoong buhay na wala lang kamatayan. Palapakan natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. So, alam naman natin what is happening in the world today. Nung panaginip ng isang Christian, o nangusap ang Diyos sa kanya, sabi niya, before Israel will strike Iran, babalik na lang ng Panginoon sa rapture, bago lang strike yung Iran ng Israel. That was last week. I-strike na yung Iran, binamahal ng Israel. Andiyan, sa balita. Binomba yung Iran. Siguro, bago i-strike lang husto kasi medyo bahagya pa lang. Sabi naman ng isang general ng Russia, Third World War has begun.
Nagsimula na raw ang Third World War. Sabi lang, ayoko kung ano nababasa ninyo. Isang general ng Russia, general ni President Putin, sabi niya, Third World War has begun. Nagsimula na raw. Bakit? Nakaready sila. Kasi yung Iran ay kaalyado ang Russia. Magkakakampiyan. Russia, China, North Korea, Iran, mga Muslim countries, magkakakampiyan. Pero sa banal na kasulatan, mayroon talagang war na mangyayari. The last war, huling digmaan, yan pa tatawag na Third World War. Na lahat ay matutupok sa matinding init. So alam naman natin, yung kapabilidad ng nuclear weapons, pag sumabog yan, pati bakal tunaw. Kaya nakasulat na yan sa banal na kasulatan. Mamaya babasahin natin. Pero bago lumala, dadagitin ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? So this is a solemn warning to every one of us. Ngayon na tayo maglingkod ng mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Pakibasa muna, 2 Peter chapter 3, verse 10. Ikalawang Pedro 3 Gs. Dato po at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon. Ano ba yung araw ng Panginoon? What is the day of the Lord? Inuulit-ulit natin yan para maintindihan natin mabuti. Ang araw ng Panginoon begins in the tribulation period. Tribulation. Yung huling kahirapan na mayayari sa mundo. The last 7 years tribulation. Doon po magsisimula yung tatawag na araw ng Panginoon. Katulad daw ng mananakaw. Kung basahin mo lahat yan, ang araw ng Panginoon, yung pagsimula ng kahirapan, 7 taon, hanggang sa kanyang pagbaba sa lupa. Yan po tatawag na the day of the Lord. So mamaya makikita natin, ano yung sitwasyon ng araw ng Panginoon. So the day of the Lord begins in the tribulation, then ang climax yan when our Lord Jesus Christ comes physically, bababa sa lupa, maghahari sa lupa ng 1,000 taon. That is the day of the Lord. Balikan natin yon para nawawala yung monitor natin. 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang araw na naman Panginoon, katulad ng mananakaw sa gabi. Hindi alam ng tao. Hindi alam sa mga lumalakad sa kadiliman. Kung basahin mo lahat yan. Pero sa mga katulad natin na naglilingkod, alam natin, malalaman natin. Hallelujah! Praise the Lord! Katulad na mananakaw sa gabi, in the which the heavens shall pass away with a great noise. Mapaparang daw yung langit. Great noise, matinding ingay. Bakit ingay? Sasabog kasi yung mga nuclear weapons, mga nuclear bombs. Sasabog yan. Kaya sobrang ingay. Ayan o.
ng sangkalangitan sa araw na yon ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong. Malaking ugong sa Tagalog. Sa English, noise, with a great noise. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. So, wala lang iba. That is the description of the explosion of the nuclear weapons. Matinding init. Matutunaw lahat. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Walang matitira, masusunog lahat. Ganyan pang description ng nuclear war. At nagbabanta na po yan ngayon, nandyan. Right in our very eyes. Nakikita natin yung banta ng nuclear war. So itong sinasabi na Day of the Lord, araw ng Panginoon, binabayaan lang muna yung mga tao, gawin ang gusto ng mga tao. Pero, the day of the Lord will come. The day of the Lord is judgment to the ungodly, but salvation to the righteous. Malapakan natin, malapakan natin. Paghatol sa masasama ang araw ng Panginoon. Ngunit, sa mga matuwid katulad ninyo na naglilingkod sa Malapinon, yan po ay gantimpala. Malakpakan natin, malapay Lord. Amen. Kunti lang tayo natin, ilang talata lang mababasahin natin tungkol sa description ng araw ng Panginoon. Isaiah 13:6 and 9. Ito po yung anyo ng araw ng Panginoon. Makibasa. Isaiah 13, 6-9. Magsiangal kayo, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Darating na ang pinakapaggiba na mula sa makapangyarihan sa lahat. Paggiba. Tingnan mo, tigil mo na natin. Mamaya talon sa 9. Magsiangal kayo, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Darating na pinakapaggiba na mula sa makapangyarihan sa lahat. Matagal ng warning ang Diyos. 2,000 years ang inilaan para ang ebanghelyo ipangaral to warn the people to turn away from sin. And the 2,000 years is already expired in our time. 2,000 taong binigay na grasya ng ebanghelyo para ang tao ay maligtas. And that 2,000 years is already expired in our day. Kaya panahon ng paggiba ang araw ng Panginoon, the day of the Lord is destruction sa mga nabubuhay sa masama, ngunit kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga taong katulad natin na nagpupuri sa ating malapay. 9. Pakitalon sa 9. Dito po sa 9, narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanang yaon. Amen. So nakakatakot yan sa mga hindi naglilingkod. Kaya kung Kristiyano tayo na medyo ala-alangan ang paglilingkod natin, ngayon na tayo, buuhin natin ang ating paglilingkod sa ating malapay noon. Palapakan natin malapay noon. Amen. Narito ang karawan ng Panginoon ay dumarating mabagsik. Mabagsik pala. When our Lord Jesus Christ comes the first time, He is lowly and humble. He is a lamb. He is a sacrifice. But when He comes the second time, He is full of fury,
puno siya ng kabaksikan para mahigante sa mga hindi tumalima sa Ebanghelyo. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and those who obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Na may puot at mabangis na galit upang gawin kagibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niya. That is the description. Napakaraming talata yan. Magkilang oras natin. There are hundreds of verses that show the day, show the description of the day of the Lord. Mabagsik ang araw ng Panginoon. Paghihigante sa mga tao dahil tapos na ang grasya na binigay. 2,000 taon na binigay for all the people of the world to change the ways, to know the Lord, to believe the gospel, the power of God, and the salvation. Lahat ng bagay may katapusan. Pero pinagpala yung mga nagpapatuloy. Sabi ng Biblia, but he who endures unto the end, the same shall be saved. Ang mapapatuloy lamang hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Palagpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya malak ng Diyos, huwag kayong tutigil. Kahit may pagsubok, huwag kayo tumigil. Panlupa lang yan. Mga trials, wala yan. Pang dito lang yan. Yan lamang pinintulot to make you worthy para karapat dapat tayo sa tinalaga ng Diyos. Inilaan ng Diyos ng mga pagpapala. Ang mga trials, sinadya yan para karapat dapat tayo. Maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palapagan natin, malapay. Pero habang naghihintay tayo, of course, we have to go on with our lives. Kailangan pa rin natin magpatuloy. Wala namang problema yan. Pag nagkagulo, nagkagera, di ba? Maghari ang Kristo, walang problema yan. Natutupad lamang ang banal na kasulatan. Dahil ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Walang problema yan. Ang problema lang dyan, kung tayo'y tatalikod sa paglilingkod. Hindi tayo tutupad sa ating mission, yan ang problema. Pero sa mga katulad ninyo na sumusunod, nagsasakripisyo, kagalakan yan, yung araw na yan. Palapakan natin, Panginoon. Amen. Balikan natin yung ating key verse kanina. Awit, Psalms 81 verse 10. Gusto na talaga ng Malpinon, pagpapalain tayo. Palapakan natin, Panginoon. Amen. Habang hinintay natin araw na yon, patuloy tayo sa paglilingkod. Patuloy ang buhay natin. Amen ba, mahal? Patuloy ang paghingi mo. Kung gusto mo pagpapala, ituloy mo lang yan. Hindi kasalanan yan. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sabi dyan, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Bukhin mong maluwag ang iyong bibig at aking pupunuin. Hindi mo. Gusto naman labi ng pagpapalain ka eh. Yan ang gusto na. Gusto niya eh. I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide and I will fill it. Ako ang Panginoon naglabas sa iyo. Ibig sabihin, ako naglabas sa iyo eh. Sa sanlibutan, Egypt. Sa sanlibutan, sa kasalanan. Ako naglabas sa iyo. Ako bahala sa iyo. Yun ang meaning. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Siya nga naglabas sa atin eh. Siya nga pumili sa atin. Mag-alala ka? Hindi ka dapat mag-alala. Gawin mo lang yung pinapagawa sa iyo. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Anong pinapagawa sa atin? Bukhin mong maluwag ay yung bibig at aking pupunuin.
Open your mouth wide and I will fill it. Bukin mo raw. Ano ibig sabihin yan? Maghapon ka nakanganga. Hindi yon. Hindi yan ibig sabihin. Baka naman, wala mangyayari dyan. Nakanganga lang tayo. Nganga ka dyan. Kailangan, maintindihan natin, ibig sabihin nung bukin mo yung bibig na maluwag. Pupunuin niya ng pagpapala. Ibig sabihin niyan, open your mouth wide and I will fill it with good things. Yan ang meaning. Pupunuin ko yung mabubuting bagay. Pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Sa Biblia, dalawang klase pagpapala. Spiritual blessings and material prosperity. Dalawa yan. Pero kung hindi natin binubukan bibig natin, wala mangyayari sa atin. Ang ibig sabihin ng bukan bibig? Joshua chapter 1 verse 8. Diba sa? The book of Joshua chapter 1 verse 8. Inamahal, yung mga gusto ng papapala, hindi naman babalik naman ang Pinoon. Huwag na tayo magganito. Hindi rin. Normal lang ang buhay natin. Kung ano ginagawa, may tuloy mo lang. Ang mahalaga, mainit ka na naglilingkod. Amen? Joshua 1, 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ng iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Malapahan natin, Panginoon. Amen? Ito, sa English kasi medyo mas maganda pakinggan eh. Mas malinaw kasi sa English. Sabi yan, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ang aklat na ito ng kutusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Okay na, kanina kababasa natin, ibuka raw ang bibig. Kailangan maintindihan natin mabuti yan. Para lahat ng gusto mo, ibibigay sa'yo, malapahan natin, malapay, no? Amen? Pag hindi natin maintindihan yan, nako, mag-rapture na lang. Yung hiningi mo, yung hindi nangyari, hindi nangyari. Ay gusto rin naman na Pinon, maging pagpapala tayo rito. Paano ilaganap ang gospel kung wala tayong gagamitin ng pagpapala? Palapakan natin, malapay, no? Amen ba? Kung walang material prosperity, nakarating ba ang gawain ng Pilipino sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang dako ng mundo? Hindi. So, kailangan maintindihan natin mabuti. Ang aklat ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Hindi sinabi, huwag mahiwalay sa iyong puso. Huwag mahiwalay sa iyong bibig. Kailangan maintindihan natin. Huwag mahiwalay sa iyong bibig. Kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sabi sa English, thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Ito lang, for then thou shalt make thy way prosperous. Pagpapalain ka raw, prosperous. That is material prosperity. Amen? Hindi galit ang Diyos pag marami kang material. Gusto nga marami tayo para lalo tayong makapangaral ng gospel. Amen? Sino ang ayaw na material prosperity? Diablo. Yan ang umaharang sa atin. Yan ang katotohanan. Yan talaga umahadlang sa material prosperity, sa pagpaprosper natin, pagpapala mo. Diablo yan ang umaharang, hindi Diyos. Maniwala ka. Malinaw sa malang sulat. Then thou shalt make thy way prosperous, and then shalt thou shalt have good success. Success
prosperity and success. Gusto ng Diyos. Palakpakan natin, malapay Lord. Amen? So ano ang gagawin? Gusto mo mangyari sa iyo? Prosperity and success. Una, open your mouth wide. Buksan mo raw ng malaki ang iyong bibig. Tapos, ang salita ng Diyos, the book of the law is the word of God, shall not depart out of your mouth. Huwag daw mahiwalay sa ating bibig ang salita. Ibig sabihin, mga Panginoon, balagi mong babanggitin ang salita ng Diyos. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Oh. Bakit ang iba? Ang laki-laki ng problema, hindi nalulutas. Samantala, kagalakan ng Diyos na lutasin ang ating problema. Anong dahilan? Hindi natin binubuka ang bibig natin. Kailangan pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Pilipos 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Isusupply daw ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Palakpakan natin, malapay Lord. Amen? Ayaw niya na naghikahos ang mga Kristiyano. Lahat ng kailangan, sobra pa, isusupply. Kaso, ang bibig natin nakatikom. You have to speak the word of God day and night. Lagi mo bagitin, malapay Lord, sabi mo, isupply mga kailangan. God will supply all my needs according to His riches in glory. Yung word of God, i-personal mo. Ilihas mo sarili mo. Banggitin mo 100 times o 200 times, 50 times a day. Araw-araw, magaganap sa'yo yung sinabi ng banal na kasulatan. Palakpakan natin, malapay Lord. Amen? Hindi yan ginagawa natin. Maraming hindi gumagawa niyan. Alam niyo ba ang salita ng Diyos? Sandata yan. That is a weapon. Most of the time, we are not using our weapons. Tamad tayo mag-memorize ng Word of God. Yan ang sekreto. Yun ang mahal. Kaya sabi doon, meditate the Lord, the word of the book of the Lord, day and night. This book of the law shall not depart out of your mouth. Hindi lang yung sa bibig, ibig sabihin, babanggitin mo ang salita ng Diyos, maya-maya. Palakpakan natin, malapay Lord. Amen? Di ba? Hindi natin binabanggit. Pag mayroong panganib, banggitin mo agad. Luke 10:19. I will give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing shall the enemy hurt you. Alam natin. Pero, are we speaking the word? Hindi natin ginagamit. Ulit-ulitin mo yan hanggang sa maghanap sa'yo. Yan ay ibig sabihin, huwag hiwalay sa iyong bibig. Palakpakan natin, malapay Lord. Amen? Walang magtatagumpay sa'yo. Kasi ang salita ng Diyos, buhay yan. Buhay yan. Gamitin mo. Speak the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Nag-i-speak pa tayo? Hindi Iba, i-speak lang siguro isang beses, dalawa. Tama na. Hindi. You speak hanggang sa mangyari. Ganyan ang pagtsatsaga na kailangan. Kaya nga, day and night Sabi nun sa Joshua, meditate the word day and night. This book of the law shall not depart out of your mouth. Gusto mo tagumpay, gusto mo magpapala, huwag mahiwalay sa iyong bibig. Bibig! Bibig Sabi sa 81 ng awit kanina, open your mouth wide and I will fill it with good things. Ibig sabihin, ibuka mo bibig mo sa salita ng Diyos, magbanggit ka, malakas, banggitin mo, araw-araw. Palakpakan natin, malapay Panginoon. Amen? Yan talaga ang tinutukoy. But we are not speaking the word of God. Dinadaya tayo ng kaaway. Minsan, sa bibig natin, mamuntawi, mga slander, panlilibak, paninira, negatibo, ay walang mayayari dyan. Speak the word of God.
Hallelujah! Praise the Lord! Gusto mo ng tagumpay? Victory. Victory, success. Ang daming talata dyan. Sa sunod, basahin natin. Ito lang binasa natin, Philippians 4:19. Pakibasa. But my God shall supply all your needs. Ayan, ito na pala. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalaltian kay Kristo. Ayon sa kayamanan ng Maso Kristo. Ayon sa kayamanan. Mayaman ba ito malapay doon? Mayaman ba? Napakayaman siya, may-ari ng lahat. Palakpakan natin, malapay doon. Amen? He is the honor of gold and silver, all the treasures of this earth. God is the honor. Oh. Bakit hindi napupunta sa'yo? You're not speaking the word. Yun talaga yan. Yun talaga yan, ang meaning. Kaya sa mga hindi masipag magbasa ng Biblia o magsaulo, ngayon na, umpisahan mo na. Dahil lahat ng sinaulo mo, magiging buhay mo yan. Kung anong binabanggit mo, yan ang mayayari sa'yo. Malapakan natin, malapay lang. Amen? Yan. Pupunuan ng Diyos ang bawat kailangan. I-personal mo yan. Sabi ni Pablo, pupunuan ng Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan. Pupunuan ng Diyos ang lahat ng aking kailangan ayon sa kayamanan, kalaltian ni Kristo. I-personal mo yan. Lord, akin na yan. Pupunuan mo aking kailangan. I-personal mo yan. Banggitin mo yan, huwag ka tumigil hanggat hindi mo naramdaman na nandyan na mayayari sa'yo. Speak it day and night. Magugulat ka, mangyayari sa'yo. Lahat ng sinabi yan. Then, word of God yan. Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Di ba? Nireveal ng Diyos sa atin yan, inamahal. Basta word of God, wala nang pwedeng magsinungaling dyan. Walang pwedeng humarang dyan. Harangan ng diablo yan. Pero pag matyaga ka, tuloy ka ng tuloy sa pagbanggit ng salita, magaganap at magaganap ay yung sinabi ng salita ng Diyos. The word that proceeds in my mouth will not return unto me void. Pakihanap. Sabi ng mga Pinoon, the words that came out from my mouth will not return to me void. But it shall accomplish what? The purpose of it. Yes, Isaiah. Ang salita doon na aking bibig, hindi babalik sa kanya sa lipon na walang bunga. Lahat magbubunga. Yung nga lang, open your mouth wide. Open your mouth. Hindi tayo pwede manahimik. Declaration sa Biblia is powerful. You declare with boldness the word of God, powerful yan. Mangyayari at mangyayari yan. Malapakan natin, malapayan noon. Amen? Ang dami dyan. Sabi ni Goliath kay David, kita niyo na ba? Mamaya, sunod. Sabi ni Goliath kay David, isang musmos. Kalaban sila. Ang dala ni David, tirador. Tirador ha? Batang musmos, 17 years old, ang kalaban, Goliath, higante. Ang dala, taming at espada, napakalaki. Nung nakita si David, sabi ni Goliath, anong tingin mo sa akin? Aso? Dalhan mo ko ng tirador? Ewa. Halika! At ipapakain ko ang laman mo sa mga ibon sa impapawid at mga hayop sa parang. Anong sabi ni David? Word ang ginamit, salita ang ginamit. Nandito ka, ang dala mo is tabak at taming. Nandito ako sa pangalan ng Panginoon. Ngayon sa araw na ito, ibibigay ka ng Diyos sa aking kamay. And I will destroy you, I will kill you. Diba? Sa araw na ito, ibibigay ka ng sa aking kamay. Dapat ganyan tayo. You speak the word. Speak kung ano sinabi mo na may panampalataya. Yan ang bibigay ng Diyos sa'yo. Malapakan natin, malapelo. Impossible, Goliath, higante, maraming pinatay na tao. Si David, musmos, inosente. Pero dahil sa sinabi niya,
Ngayon sa araw na ito, tatalunin kita at ibibigay ka ng Diyos sa aking kamay. Yun yung nangyari. Pag tirado ni David, tinamaan si Goliath, isang bato lang sa noo. Lumubog yung bato, tumba, patay si Goliath. Palapakan natin, malapay, no? Kung ano sinabi mo, yun ang gagawin ng Diyos sa kaaway mo. At yun ang gagawin ng Diyos sa sitwasyon natin. Kaya speak, lalo na sa atin. Mayroon ng word. Paano ni David, wala pang word of God. Pananampalataya lang. Pero dito sa atin, kompleto, may word of God. Gamitin mo. At sigurado ang iyong pagpapala at tagumpay. Palapakan natin, malapay noon. Pakibasa. Bago mag-rapture, dapat maangkin mo yan. Amen ba, ilamahal? Angkin mo yan. Para magamit tayo lahat sa gawain na malapay noon. Isaiah 55:11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Behold, ayan, 55:11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I pleased, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, hindi babalik sa akin na walang bunga. Yung salita ng Diyos, nasa bibig, galing sa bibig ng Diyos, at galing sa bibig ng mga anak ng Diyos. Palapakan natin, malapelo, amen? Yung salita ng Diyos, galing sa Kanya, pag ginamit natin, galing sa ating bibig. Hindi babalik yan na walang bunga. It will accomplish. Magaganap kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. At ginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Kaya speak the word of God. In every situation of your life, humanap ka ng panlaban na salita ng Diyos. Pag naghihirap ka, ang panlaban mo dyan, Philippians 4:9-10. But my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Yun ang meaning po ng open your mouth wide and I will fill it. Pag grabe ang kapuspusan mo ng Holy Spirit, anong binanggit mo, mabilis magaganap. Amen? O kahit di ka masyado nakadama ng Holy Spirit, pero matindi ang faith mo, inulit-ulit mo yung sinabi, magaganap at magaganap sa'yo. Malapakan natin, malapakan natin. Amen? Yung Word of God, na memorize mo, kuya, hindi mo memorize, binabasa mo. Banggitin mo yan araw-araw. Anong gusto mo mangyari? Hanap ka ng talata. Anong gusto mo mangyari? Deuteronomy chapter 8, verse 18. Sabi ng Mapinon, I am the Lord who gives you power to get wealth. Ako ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Lord, inaangkin ko yan. Binigyan mo ko ng kapangyarihan. Ayon sa Deuteronomy 8:18 na magkaroon kami. I claim it in Jesus' name. You have given me power to get wealth in Jesus' name. Banggitin mo araw-araw, mga 20 times, 50 times, magaganap yan, mabilis, mangyayari sa buhay. Malapakan natin, malapayan ako. I am the Lord that heals you. Sabi ng Biblia, ako ang Panginoon nagpapagaling sa iyo. By His stripes, we are healed. Basahin mo, memorize mo. Kung hindi mo memorize, basahin mo, isulat mo. Ulit-ulitin mo. Ikaw ang Diyos na papagaling sa akin. Sa magitan yung mga latay, pinagaling mo ako. Magaling na ako sa magitan yung latay. Lord Jesus, by your stripe, I am healed. In Jesus' name, I am healed. Because by your stripe, ulit-ulitin mo hanggang sa tumanim sa buhay mo at magyayari sa yan. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Yan ibig sabihin ng open your mouth wide and I will fill it. Yun ang meaning. Banggit ka ng banggit. Huwag naman yung mahina na pagbanggit ko, malilakasan mo. O ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Hanggang sa maging umano sa iyo, maging kabahagi na ng puso o sa kamay. Pag inulit-ulit kasi ang salita ng Diyos, buhay yan. Pag inulit-ulit mo yan,
Grabe yung faith mo, ulit-ulit mo yan, matatanim yan sa puso. Maging part na yan ng iyong buhay. Pag naging part na yan, yun na yan. Magaganap at magaganap na yan. Malapakan natin, malapakan. Hindi pinag-aralan sa Bible School yan. Kahit magsulog ka ng kila sa Bible School, wala ka marinig na ganyan. Dito lang, sa tunay na gawain. Bakit? Holy Spirit ang nagturo sa atin. Sa pangunang panalangin natin, mga pastor. Malapakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng salita ng Diyos magaganap. Marami kang kahilaan, hindi ka nagbabago. Banggitin mo, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things were passed away, and behold, all things are become new. Ulit-ulitin mo, malapinon, na kay Kristo bago nilalang, nakalipas na mga luma, puro bago na. Ulit-ulitin mo, akin yan, malapinon, bago na ako, bago nilalang na ako. Ulit-ulitin mo, magugulat ka, ang kahilaan mo, unti-unting natatanggal. Because the Word of God is quick and powerful. Sabi na bila, the Word of God is alive and quick and powerful. Hebrews chapter 4 verse 12. Panahon na para gawin natin lahat. Panahon na. Bago man lang mag-rapture Di ba? Hebrews chapter 4 verse 12. Hebreo 4, talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at ng madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. The Word of God is quick. Ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay daw. Mayroon mang buhay na hindi nagaganap. Pag buhay, nangyayari yan. Palakpakan natin, malapay, Lord, amen. At mabisa. Powerful, mabisa. Hallelujah. Praise the Lord. Napatunayan for how many times? Ginagamit natin sa mga masamang tao, pero sa prosperity, hindi natin ginagamit. Diba? Ano sa Biblia? Ang daming kapatiran, hinuhold up. Pag sabi, hallelujah, praise the Lord! Mga hold upper, nanigas. Iba naman, nagtakbuhan. Binarel, pagbaril, hallelujah, praise the Lord! Hindi pumutok ang barel. Ano ibig sabihin ng hallelujah? Salvation, glory, honor, and power. Hallelujah, ibig sabihin, kaligtasan sa masasama, kalulatian, pagpupuri sa Diyos. Pag binanggit mo na malakas, with boldness, walang demonyo magtatagumpay laban sa'yo. Because hallelujah, praise the Lord, is salvation, glory, honor, and power. Ginagamit na natin sa mga masama. Pero prosperity, hindi natin ginagamitan. Kaya maraming Kristiyano, kinakapos. Gamitin mo na. Ngayon mo na gamitin. Umpisahan mo na. Araw-arawin mo. Hindi ka na maghikahos. Pagpapalain ka hanggang sa pagbalik ng ating malapay. Magsinungaling ba yan? In every situation of our lives, humanap ka ng talata. Kung wala ka makita, tumawag ka. Bibigyan ka namin ng talata. Ha? Kaya imbis na mag-Facebook kayo na wala namang kakwenta-kwenta, magchismisan kayo, magbasa kayo para may sandata ka. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng Mapinon, hindi ko kayo gagawing buntot, kayo'y ulo. Ulo nga sa lahat ng bagay. Ulo sa kapangyarihan, ulo sa pagpapala. Dapat mangyari yan. Banggitin mo araw-araw. Hallelujah! Yan ibig sabihin lang, open your mouth wide and I will fill it. Meditate the word day and night. Speak the word. Let not the word, the book of the law, shall not depart. Huwag hiwalay sa iyong bibig. Hindi sinabi, huwag mahiwalay sa iyong puso. Maghiwalay sa iyong bibig. Bakit? Babanggitin mo araw-araw para mangyari. Hindi yan babalik. Pag sinabi mo yan, pagbalik yan, nandyan ang katuparan kung anong sinabi ng salita ng Diyos. Use the weapon. Walang magtatagumpay. Wala lahat. Kahirapan, karamdaman, wala. Diablo, gera, wala lahat yan. Kaya yan. Hindi yan
pwede yan, hindi matuloy lahat. Lahat na negatibo. Pwede, kung hindi matuloy, pwede i-delay yan because you are speaking the Word of God. Malapakan natin, malapahin na, amen? Kaya nga yung gera, yung Antichrist, bago maghari yan ng husto, wala na tayo dito. Bakit? Hanggat nandito tayo, we have the Word of God. Napipigilan sila because we have the Word of God. Pag wala na tayo, labo-labo na yan lahat. Totoo yan. Nakaumang lahat ang World War III. Sabi ng general sa Russia, World War III has begun. Binobomba na ngayon. Nagigira na ang Iran. This point in time, mula pa kahapon. Mula pa noong 12 yata nagsimula. Grabe na ang mga missile. Night might be the ignition of the Third World War. At nakasulat sa Biblia, kung yan ay hindi mapipigilan, ibig sabihin ang church kukunin na. Kasi hanggang dito tayo, ay makokontrol pa yan. Pero wala na tayo, tuloy na yan. Kaya ibig sabihin yan, ang rapture, pwede mangyari anytime now. Ganon po yan, minamahal. Whether the many believe or not, what the Word of God is saying will happen. Kahit ayaw natin mangyari, mangyayari. Pero habang naghintay tayo, maging masaya ka, huwag ka matakot. Ituloy mo ang ginagawa mo patungkol sa gawain, katulad sa pagpapala. Gusto mo pagpapala, anong klase ang gusto mo? Ituloy mo lang yan. Wala namang problema yan. Basta nandito ka, magkagulo man yan. Kasama ka sa pagbabalik ng ating malak. Yan ang katotohanan. Kaya minamahal, hindi natin matatapos ang ating aralin. Tuloy natin next Sunday. We are already entered the day of the Lord. Yung the last 7 years, the day of the Lord, nandito na tayo. Pumasok na tayo. Kung pag-aralan mo ba na sulatan, the last 7 years, nandito na tayo. Kung naalala niyo yung pinag-aralan natin ng araw, inulaan sa Israel ng araw ng mga banal na tao, 100 years before, hinulaan na ang Messiah darating. Accurate, walang paltos. Hinulaan ng mga group of Israel, the holy people of Israel at that time. Wala pang gospel. Hinulaan na yung grupo na yon. At sila rin naghula. Sabi nila, Jesus Christ will come at the last Jubilee years. Jubilee year. He will return. He will come back again at the last Jubilee years. Because when He first came, nung siya unang pumunta, that is the first Jubilee year in Israel. Unang Jubilee year, pag sinabing Jubilee year, 50 years yun. Doon sa dumating, the first, mga unang taon ng first Jubilee year sa Israel. Then He will come back ang hula sa the last Jubilee years. Kailan na magsisimula ang just Jubilee years? 2025 is the beginning of the last Jubilee year in Israel, in the Bible. 2025 ang simula. Pumunta malapit ng katawang tao, the first Jubilee during the first 7 years doon sa dumating. And possibly, He will come again the last Jubilee years in the first 7 years. Hindi talaga magkamali ang sulatan. Kaya minamahal, pinagpala tayo. Tuloy lang ang buhay, ang mahalaga, nandito ka. Mainit ka, naglilingkod sa ating malaki. Kung madali, maganda. Marami pa tayong gagawin. Hindi pa nga tayo nakatayo ng sariling chapel natin. Ito, nag-uupa pa tayo dito. Ako ang pangarap ko lang, bago malamang rapture, magkaroon tayo ng manapalaking bahay-sambahan. Yun lang. At makakrusada tayo sa unang dahil mga pastor. Kasi in prayer natin, kung baka sa nagme-maintain na naman tayo, ang nanalangin talaga sa atin, noong araw pa, ating mga pastor. Palakpakan natin, mga Panginoon. Kami kung nanalangin man kayo ngayon, just to maintain sa gawain natin, mga Panginoon. Pero nanalangin talaga ng marubdo na palangin ang ginamit ating mga pastor. At tinuruan kami, paano manalangin? Kaya manalangin naman kami ngayon, yan lamang ay utang na loob namin sa nagturo sa amin paano maglingkod ng totoo at manalangin sa ating malapay. Kaya hindi kami pwede magmalaki, hinamahal. Kung kami nagsakripisyo, sabi ni Pablo, I am a prisoner of Jesus Christ.
Prisoner kasi kami. Bilanggo kami ni Kristo. Kahit ayaw namin, gagawin namin. Iyon ang tawag sa amin. Malapagan natin, malapit. We are prisoners of Jesus. And you also, you are prisoners of Jesus Christ. Kahit gusto mo mabuhay sa mundo, pigilan mo. Gusto mo mabuhay sa kasalanan, pigilan mo. Bakit? You are a prisoner of Jesus Christ. Bilanggo ka sa katuwiran at kabanalan ng ating malapay. Eh, pinagpala pa rin tayo. Kahit ano mangyari, we are in the hands of God. Habang tayo mawit, hallelujah, purihin natin ang malapay noon. As we sing the song, purihin natin ang malapay noon. Hallelujah. Kindly, mga singers, please come. Please come. Over. Ating mga singers. Habang tayo maawit ng awiting ito. Mahal. Magsisisi tayo. Minsan, nag-alalingan tayo. Minsan, napapakinggan natin yung udyok ng kaaway. Hindi. Word of God palagi. Speak the word of God every day. Every day, speak the word of God. Magising mo pa lang, magpuri ka, then speak the word of God. Anong gusto mangyari sa'yo? Hanapin mo sa Biblia. Banggitin mo yan araw-araw. I-personalize mo. It will happen to you. Hallelujah. Habang tayo maalam. Bago sumapit ang dilim, sa'yo, Jesus, kami mananalangin. Sa pagsikat ng araw, nang ikaw ang kaulayan, na siyang pangako na di mo pababayaan. Sa aking puso na lagi mga hawakan, maging kailan pa man, saan pa man, gaano at hanggang, kahit ano, kahit alin, kahit paano ay ikaw pa rin. Kasama ka, walang iba, hindi mag-iisa. Dahil ako ay para sa'yo, ang marunong naman, maging kailan paman. Hallelujah. Labis akong nagmahal Hallelujah. Hallelujah. sa katapatan mong dakila. Bakit pa ba magdamag? Hallelujah. Jesus. Bakit pa ba manguhulila? Siya siyang pangako na di mo pababayaan. Sa aking puso na laging panghahawakan, maging kailan pa man, saan pa man, gaano at hanggang, kahit ano
Bago sumapit ang dilim, sa'yo, Jesus, kami mananalangin. At sa pasikat ng araw, tanging ikaw ang kawalayan. Tasyang panahon na di mo pababayaan. Sa aking puso, palaging pang-aawakan. Maging kailan pa man, saan pa man, gaano at hanggang. Kahit ano, kahit alin, kahit paano man, ikaw pa rin kasama ka. Walang iba, hindi mag-isa. Dahil ako ay para sa'yo, ang mahal mong tapat. Maging kailan pa man, maging kailan pa man, saan pa man, kahit ano, kahit alin, kahit paano ay ikaw pa rin kasama ka. Walang iba, hindi mag-iisa. Dahil ako ay para sa'yo, ang mahal mong tapat. Maging kailan pa man, maging kailan pa man, saan pa man, kahit ano, kahit alin, kahit paano ay ikaw pa rin kasama ka. Walang iba, hindi mag-iisa. Dahil ako ay para sa'yo, ang mahal mong tapat. Maging kailan pa man, maging kailan pa man, saan pa man, gaano man, kahit ano nangyari kasama ka. Walang iba, hindi mag-iisa. Dahil ako ay para sa'yo, ang mahal mong tapat. Maging kailan pa man, maging kailan pa man, saan pa man, gaano at hanggang. Kahit ano, kahit alin, kahit paano ay ikaw ay kasama ka. Walang iba, hindi mag-iisa. Dahil ako ay para sa'yo, ang mahal mong tapat. Maging kailan pa man, maging kailan pa man, saan pa man, Palakpakan natin ang malakas na ating malapino. Hallelujah. Pinagpala kayo natin manapos. Huwag niyo kalimutan ang mga salita ng Diyos. Ipamuhay ninyo na mahal para kayo tunay na pinagpala sa lahat ng bagay. Hallelujah! Praise the Lord!
May mga baguhan, lumapit kayo. Tanggapin niyo natin malapit ni Jesus bilang inyong salitang pagligtas. Mga baguhan, hallelujah. Kung mayroon kayong mga karamdaman, gagaling kayo. Sa pangalan natin, malapit ni Jesus. Beloved Preacher Brother Mark, kindly mga baguhan, patanggapin, hallelujah. Punin ang ating malapit. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher. Sa banal na mensahe ating napakinggan. Para po sa aming mga minamahal na mga bisita at baguhan, lubos kayong pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nasumpungan niyo po yung totoong banal na gawain ng Diyos. Napakinggan niyo po mula pa kanina, dito sa banal na ministeryong ito. Dito lumulutas ng problema. Kahit gaano kalaki ang problema ninyo, kahit lutasin ng Diyos. Kahit gaano po kagulo ang inyong buhay, kayang baguhin ng mahal na Panginoon. Kahit ano pong mga karamdaman nyo, kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. Kaya pinagpala po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nyo lamang pong maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, mayroon pong tinatawag na pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa gospel, sa mabuting balita na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao, ipinako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay, ang pangalan ng Jesucristo. Yan po ang dapat nating paniwalaan. Pangalawa po, yung maka-Diyos na pagsisisi. Yung totoong pagtalikod po sa ating makasalanang buhay, hindi na natin babalikan yung ating makasalanang buhay, yung tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Dahil sabi ng Biblia, lahat po ng tao nagkasala, walang matuwid, kahit isa, sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan po natin magsisi. Pangatlo, yung pong bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesucristo. Yung ating buong pagkatao, ilulubog po yan sa tubig. Yung tubig magsisimbolong banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Ang maglilinis po ng ating mga kasalanan. Pag-ahon po natin, tayo bagong nilalang na, napatawad na po lahat ng ating mga kasalanan. At pang-apat po, yung kaloob ng banal na Santong Espiritu. Kaya sa amin po mga minamahal na mga bisita, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Tanggapin niyo po ng formal ang ating mahal na Panginoon. Sundin niyo po ang maiksing panalangin na aking sasabihin. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Aking napakinggan, mahal na Panginoon, maraming salamat at ako'y naabot ng iyong dakilang pag-ibig. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Patawarin mo po ako, Diyos, sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, paglilingkuran kita. Hanggang sa pagbabalik mo, iligtas mo po ako sa apoy ng impyerno. Itong aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Sabihin niyo po, Amen. Pakibabain niyo mga kamay, kami po manalangin para sa inyo. Dakila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unang panalangin at pagluhod ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Waldis Juan Almeida. Kabagan mo po, Diyos, mga kaluluwang lumapit sa iyong balapaanan. Paintulutan mo maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan sa kanilang buhay. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Nawa itong ang ulat na kanilang paglilingkod hanggang sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Mga minamahal, tayo po'y dumako sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Kagalakan ng mahal na Panginoon na tayo tugunin sa sa ating mga panalangin, mga minamahal, sa lahat ng may mga karamdaman. Hallelujah, ipatong po ang ating kanang kamay sa ating ulo at kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo po ay may karamdaman, mga minamahal. At kung wala naman tayong sakit, itaas ang 2 kamay sa kalangitan, palayasin natin lahat ng mga hadlang sa mga pagpapala, palayasin mga mananakmal, mga minamahal, mga problema, pagsubok, sabay-sabay po tayo. Dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang panalangin at pagluhod po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Waldis Juan Almeida, sama-sama naming sinasaway lahat ng gawa ng kaway, karamdaman sa pisikal ng pangatawan, ubot, sipon, trangkaso, lagnat, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, burning of migraine, high blood, demons of heart attack, stroke, cast out! In the name of Jesus, be healed. Be healed by the blood of Jesus. Demonyo ng mga pagsubok, problema, kahirapan, mga mananakmal, hadlang sa pagpapala, cast out from us in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Victory. Victory in the name of Jesus. Be blessed.
Be blessed in the name of Jesus. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Bilang tanda na tayo tinugod na ng ating mahal na Panginoon, pinagpala na 3 beses tayong tatanong, may kalakip na pagsigaw na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved ordained preacher sa banal na mensahe. Nilang isang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, bago dumako sa ating mga mahalagang announcement, kukuha po tayo ng ating special offering po.